Horror Stories by Forest Secrets. Hindi lahat ng parking lot ay para sa mga sasakyan. May mga lugar na hindi dapat pinupuntahan. At kung sakaling mapunta ka man, siguraduhin mong may kasama kang lalabas. Dahil sa kwentong ito, isa lang ang pumasok at hindi na siya nakalabas. Ako si Danny. Isang delivery rider ako noon sa Baguio. Sanay na ako sa mga late night orders. Kahit ulan, kahit fog, kahit madilim sa kalsada. Pero may isang delivery na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Bandang 11:00 ng gabi nang pumasok ang order. Isang milk tea shop sa Session Road. Papunta raw sa isang condominium na halos hindi na ginagamit. Ang address, Parking Level 3. Napakanot ang noo ko. Parking lot? Doon ipapadala. Pero bayad na at may tip pa, kaya tinanggap ko na lang. Pagdating ko sa building, agad kong napansin ay walang ilaw ang karamihan sa floors. Yung lobby, bukas pa. Pero walang guard at sobrang nakakabingi ang katahimikan. Parang wala nang gumagamit ng lugar. Pero may nakalagay sa delivery note. Baba ka lang sa level 3. Huwag kang matakot. Napangiti ako ng pilit. Hindi nakakatakot yun ah. Pero habang pababa ako sa ramp ng parking, ay unti-unting lumamig ang hangin at parang may kakaibang bigat. Mailang kotse pa, luma na at maalikabok, pero okay pa. Halos wala na, isang sasakyan na lang, nakatapat sa poste at kahit walang tao, nakabukas ang headlights. Naka-on iyon at bigla akong napatigil. May tao pa ba dito? Sumigaw ako. Delivery po. Pero walang sumagot. Nang biglang namatay yung mga ilaw ng kotse, mag-isa lang ako ng mga oras na yon. Nilunok ko na lang ang kaba ko. At least, gumagana pa. Bulong ko. Nagpatuloy ako sa pagbaba. At doon na nagsimula ang lahat. Pagbaba ko, agad akong sinalubong ng kumpletong dilim. Isang ilaw lang ang gumagana, yung malapit sa elevator. At kumikislap pa, parang countdown. At wala nang mga kotse, walang tao, walang kahit ano. Pero may isang bagay akong napansin. Sa gitna ng parking, may isang parking lot na may nakasulat, Reserve. At sa ilalim, may bagong bakas ng gulong. Parang may bagong dating lang. Bigla akong kinilabutan. Kaninong sasakyan to? Wala naman kanina. Walang kotse. Tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko iyon. Mahinang boses ng isang babae. Diyan ka lang. Malapit na ako. Bigla akong napalingon. Ma'am, nandito na po ako. Naputol ang tawag at doon ko narinig ang tunog ng gulong. Mabagal, paikot. Parang may sasakyan at umiikot sa parking. Pero wala naman akong nakikita. Sumigaw ako pero walang sumagot. Subalit lumakas ang tunog.
Parang palapit, palapit ng palapit, hanggang sa biglang may ilaw na tumama sa mukha ko. Headlights. Bigla akong napapikit at nang muling magdilat, nakita ko na siya. Isang lumang kotse, itim at walang plate number. At sa loob nito, may driver, pero hindi gumagalaw, hindi kumikibo, pero nakatingin lang sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa dilim, pero ramdam ko nakatingin siya diretso sa akin. Unti-unti siyang umusad papunta sa akin. Bigla akong napasigaw. Aatras ako. Delivery lang po. Ang sabi ko doon sa babae. Pero hindi siya tumigil. At doon ko napansin, walang driver at walang tao sa loob, pero gumagalaw. Biglang bumukas ang passenger door. At mula sa loob, may bumaba. Isang babae at basang-basa ang buhok nito. Nakayuko at hindi ko makita ang mukha. Delivery? Mahina niyang sabi. Hindi ako sumagot. Nanginginig na ako ng mga oras na yon. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya ay napansin ko, hindi siya naglalakad. Parang dumudulas lang sa sahig ang mga paa niya. At bawat hakbang may tumutulong tubig. Parang galing siya sa ulan o sa ibang lugar. Inabot ko yung order. Hindi ko na inisip. Gusto ko na lang umalis. Pero bago niya kunin, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Sobrang lamig. At doon ko nakita ang mukha niya. Pula, maputla, at ang mga mata, walang itim, puro puti lang. Late ka. Mahina niyang sabi. At ngayon, ikaw na ang papalit. Bigla niyang hinila ang braso ko. Napasigaw ako at pinilit kong kumawala. At sa isang iglap, nabitawan ko yung bag. Binilisan ko na ang pagtakbo, diretso sa ramp, at hindi na ako lumingon. Pero habang tumatakbo ako, ay narinig ko siya. Bumalik ka, hindi ka patapos. At kasabay nun, yung tunog ng kotse. Sumusunod na hanggang sa makarating ako sa level 2. Biglang tumigil ang lahat at tahimik lang. Walang tunog, walang kotse at walang babae. Huminga ako ng malalim at mabilis na umakyat palabas. Paglabas ko ng building, biglang bumalik ang ingay ng mundo. May ilaw na, may mga tao at parang walang nangyari. Pero pagtingin ko sa motor ko, may nakasabit na papel. Lumang resibo at ang nakasulat. Delivered 2013. At ang pangalan ng rider. Danny. Bigla akong napaatras. Imposible. Pero mas lalong lumamig ang pakiramdam ko nang mapansin ko may tubig na tumutulo mula sa helmet ko. At sa side mirror, may nakaupo sa likod ko. Basang-basang babae. Nakatingin. Next delivery. Kung sakaling mapadaan ka sa isang abandonadong parking lot, lalo na kung may level 3, huwag ka nang bumaba. Dahil baka may naghihintay na deliver. Dahil baka may naghihintay
na delivery at hindi para sa kanya, kundi para sa'yo.